Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si D'Angelo Russell ay isang solid player na kayang mag-average ng 20 points and 6 assists per game. Ang problema niya lang nga ay kaya niya din nabigyan ang kanyang matchup ng 20 points at higit pa. Kaya naman nagiging problema siya tuwing playoffs. Bukod na lang nga sa kanyang pagiging inconsistent, ang kanyang depensa ay tinatarget ng mga Western Conference guards. Ayon sa ESPN analyst Tim Bontemps ay si Austin Reeves ang parte ng core lineup ng Lakers habang si D'Lo naman ay hindi nakasama sa future plans ng Los Angeles Lakers. May dahilan nga daw kung bakit hindi ginamit ni D'Lo ang kanyang player option at bumalik siya sa Lakers kahit na pilit siyang tinitrade dito. Dahil maliit nga daw ang market para sa tulad ni D'Lo na may kakulangan ng depensa. Lalo na para sa isang Western Conference team, posibleng makalaban ng mga bigating guards sa tulad nila Luka Doncic, Kyrie Irving, De'Aaron Fox, Stephen Curry, Ja Morant, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Devin Booker, Bradley Beal, Jamal Murray, DeJounte Murray, CJ McCollum at iba pa. Kailangan mo nga talaga na maging solid defender lalo na tuwing playoffs. Kaya naman ang season na ito ay posibleng ang last chance si D'Lo na patunayan sa lahat hindi lamang sa Lakers na kaya niyang maging solid 3 and D point guard dahil kung hindi ay liliit talaga ang kanyang market at posibleng maging 6 man na lamang siya instead of a starter. Dahil lang gumawa lang nga ng impact sa opensa ang kaya niyang gawin at inconsistent pa nga ito sa playoffs at kailangan din nga ito maipakita ni D'Lo mga kaibigan sa simula pa lang ng season. Dahil kapag pangit nga ang pinakita niyang performance sa first half ng season, tiyak nga na trade ang bagsak niya dahil sa kanyang expiring contract at hindi gugustuhin ng Lakers na umalis siya sa free agency ng walang kapalit, lalo na't available pa nga ang tulad nila Zach LaVine sa trade market. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Los Angeles Lakers na makaabot sa NBA Finals kung si D'Angelo Russell ang kanilang starting point guard? Ngayon ay tumungo naman tayo sa usapang scoring champion. Last season nga ay si Luka Doncic ang nagwagi ng award na ito matapos na mag-average ng 33.9 points per game. Si Joel Embiid nga bago magtamo ng injury ay nagtatala din ng mahigit 35 points per game. Sumalit ngayon nga sa NBA para maging qualified ka para sa isang regular season award, kailangan mo nga na maglaro ng at least 65 games. Kaya naman hindi na parte si Joel Embiid ng usapan na ito last season kahit na nagtapos siya na may 34.7 points per game na average. Ang tanong ay sino bang susunod kay Luka? Sa palagay nyo ba ay makakapag back-to-back scoring champion ng Slovenian superstar? Ang tanging player nga na nag-average din ng mahigit 30 points per game ay sila Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks at Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder. Si Kevin Durant at Devin Booker ay dalawang kilalang scoring machine. Subalit nasa isang team nga sila kaya naman minsan ay nahati na ang kanilang produksyon. Si Jalen Bronson ng Knicks ay nagtala din last season ng 28.7 points per game. Isang player na inaasahan na gagawa ng malaking jump ay si Anthony Edwards. Nag-average siya ng 26 points per game last season. Subalit expected na tataas ito sa 2024-2025 NBA season. Sa palagay nyo ba ay mapapalitan na si Luka Doncic bilang scoring champion ng NBA?